Ito yung pinakamataas na screen on time na nakuha ko sa isang Xiaomi flagship phone. Pero ang reaction ko, bakit ganun? Kung kailan nasa flagship lineup, mas gusto ko pa rin yung sa Xiaomi 15. Medyo nakakatawa lang yung move ng Xiaomi kasi from Xiaomi 15, bigla silang tumalon to Xiaomi 17. Yan yung i-unbox natin ngayon. So yung mga naka Xiaomi 15, parang 2 generations behind na sila agad-agad. So bakit ginawa ng Xiaomi yung move na yun? Dahil daw, para masabayan nila yung numbering ng iPhone. So according yan sa ni-research ko. Kasi nga, every time na maglalabas ng bagong flagship lineup ang Xiaomi, para silang behind pagdating sa numbering. So, ang ginawa nila, sinabayan na nila yung numbering ng iPhone. So, every time na mag-release ang iPhone, same yung number na gagawin ng Xiaomi sa mga flagship lineup nila. Ganon sila ka-competitive pagdating sa iPhone. So, anyway, so again, i-unbox at ibibigay ko sa inyo yung full specs at first impressions ko dito sa iPhone 17. So, provide to ng Xiaomi at pinadala to sa akin parang 3 days ago. So, ilang araw ko na rin siyang ginagamit ng tuloy-tuloy para makakuha ng mga sample photos at saka yung ano niya, yung experience mismo, yung performance niya, na-test ko na rin, battery. So, i-share ko ilan sa mga result. Pero magkakaroon pa tayo ng dedicated na full review para dito sa phone na to. Para mibigay ko talaga yung real life experience ko dito sa phone na to. Okay, so mag-switch ako ng SIM. Gagamitin ko as my second phone, itong Xiaomi 17. Ano, para pagdating nyo sa full review, complete yung makikita ninyong details before nyo to bilhin. Pero malamang sa malamang ngayon pa lang, magkaroon na kayo ng idea kung sulit mang bilhin itong phone na to. Okay, so again, nandito yung Xiaomi 17 at dahil March to na ngayon, meron ng SRP sa Shopee itong phone na to. So according sa Shopee, 12 to 56GB ay 47,799. Yung isa naman ay 512GB, 53,999. And halos same na same yung color set na pwede natin pagpilian sa Xiaomi 17. So meron tayong black, meron tayong venture green, meron tayong ice blue. Ang kaibahan lang kapag 512GB na pipiliin mo, meron yung exclusive color na alpine pink. At yan yung i-unbox nating kulay ngayon. So automatic, pag nakita ng mga tao na naka-alpine pink ka, matic na naka 512GB ka na variant. Galing ng strategy ng Xiaomi na kasi malamang sa malamang, madami naman talagang puipili ng pink na color, pero mas marami, panigurado, ang puipili ng mga mas neutral at safe na color kagaya ng white at saka ng black. So para mapataas nila siguro yung bumibili ng ganitong klase ng kulay, ginawa nilang exclusive sa 512GB. Okay? So, tingnan natin itsura at laman ng box nitong Xiaomi 17 512GB na Alpine Pink. Okay, so ito yung box ng Xiaomi 17 at kapansin-pansin guys na talagang ang nipis ng box nito. So, nauna ko itong nahawakan, medyo may kutob na ako na may kulang na naman dito sa box. At yan guys, Xiaomi 17 Alpine Pink 12512. Okay, open na natin at ang una nating makikita dito ay yung document sleeve. Ayan, makapal. Tapos sa loob niyan, yung SIM ejector pin, yung USB-A to USB-C cable, documentation, tapos yung transparent na hard case. Actually, ito yung first time na nahawakan ko tong case na to. Hard case, maganda naman pala. Akala ko yung jelly case na typical. Kasi ang reaction ko nga, nasilip ko to pero hindi ko pa siya nahawakan at nagamit sa mismong Xiaomi 17. Pero ang reaction ko, bakit ganun? Kung kailan nasa flagship lineup, bigla na lang transparent yung kulay ng free case. Kasi para sa akin, mas maganda pa rin yung ganito, yung rubbery yung feel ng case ng ibang mga Xiaomi phones. So, yun lang naman. Nun pala, matigas. Hard case siya, tapos matte siya, or frosted, ayan o. Hindi naman super frosted, pero matte siya, ayan o. Ganda. Okay naman pala. Tapos, ito na yung ating Xiaomi 17 na nakabalot sa paper. So, wala nang ibang laman yung box. So, wala tayong charger dito. So, nakabalot pa rin siya sa parang paper-like na balot. Ito yung ating Alpine Pink. So, pansin nyo ba na color pink talaga siya? Kasi nagtanong ako sa mga kakilala ko nung ginamit ko ito sa labas. Hindi ko nga ginamitan ng case para talagang makita ko yung kulay niya outdoor. Kapag hindi mo alam na pink siya, hindi siya sumisigaw ng pagka-pink. Alam niyo yun? Nagtanong nga ako sa iba. Parang hindi naman talaga siya super pink na pink. Parang may pagka purple,
may pagka-white, ganyan. So, para ma-convince ako, nag-story ako sa Facebook page ng Solitech Reviews. At ito yung mga sinabi nilang kulay. So, sa story ko, makikita ninyo yung Xiaomi 17. Tapos, ang tanong ko ay, sa tingin mo, anong kulay nito? At merong nagsabi na gray, merong creamy white or off-white, merong beige white, merong pearl white, at merong gold. Patunay lang yan na itong Alpine Pink medyo confusing talaga sa personal at kahit sa picture yung kanyang kulay. So, huwag kayong mag-alala. If ever man na ito yung mapili ninyong kulay o kaya merong nagregalo sa inyo ng Alpine Pink, huwag po kayong mag-alala na sobrang pink yung kulay niya. Napaka-elegante po ng pagka-pink niya. Pero, nasa pastel kulay siya ng pagka-pink. Parang ganun. Ito siya. Di ba? Ang ganda, guys. Actually, nung una kong nakita yung Alpine Pink ng Xiaomi 17, na una ko agad naalala ay yung iPhone 6 Plus na rose gold na kulay. Pero mas matingkad pa rin yung pagka-pink nun compared dito. So anyway, napakaganda niya guys. So, sobrang compact lang talaga ng size itong Xiaomi 17. Pero in fairness guys, dito sa camera module, mas gusto ko pa rin yung sa Xiaomi 15 kasi yon talagang flat na flat yung ano niya, yung camera module na hindi masisingitan ng alikabok. Unlike dito, kita nyo, magkakahiwalay na naman sila. Diba? So, masisingitan ng mga alikabok dyan, ng dumi kung hindi natin iingatan. At ito naman yung itsura niya kapag nakalagay na yung case. Ganda talaga guys. In fairness talaga. Kapag nakita niyo to in person, sigurado ako magugustuhan nyo din. Ayos. Again, for comparison lang, para magkaroon kayo ng idea kung gaano ka-compact itong Xiaomi 17. So, meron tayong tatlong compact phones dito. Ito yung V70 ng Vivo. Tapos ito naman ng Google Pixel 9a. At ito yung ating Xiaomi 17. So tanggalin ko yung case para din magka-idea kayo sa pagka-pink nitong Xiaomi 17 compared dun sa ibang mga phone na almost same yung kulay. So ito yung white na Pixel 9a. So masalata na yung pagka-pink, no? Kapag dinikitan natin ng ganyan. Tapos ito naman yung Vivo V70. Ayan, no? Ayan, kita nyo. Mas limitaw na yung pagka-pink niya, diba? Pero, kumpara guys, sa tatlong to, na kung tutusin, itong dalawang to, compact na siya, mas maliit pa rin yung Xiaomi 17. So, magkakaroon tayo ng idea na mas komportable talagang gamitin ng Xiaomi 17 compared sa dalawang to. At ito yung kanyang default na wallpaper kapag na-setup na natin itong Xiaomi 17. Tapos, naka-ultrasonic fingerprint scanner na to. So, talagang napaka-secured ng kanyang biometrics. Tapos, meron tong support sa eSIM. So, pwede tayong magsalpak ng dalawang nano SIM dito or dalawang eSIM or isang nano, isang eSIM. Tapos, itong Xiaomi 17 ay merong IP68 na rating. So, hindi tayo mag-aalala if ever man na malubog natin sa tubig, hindi ito agad-agad papasukin kahit pa ng alikabok. Okay, pag-usapan na natin agad-agad yung pinagmamalaki ng Xiaomi dito na camera. So, meron tayo ditong apat na 50 megapixels, pero yun nandito lang sa likod, yung naka-Leica. So, yung main camera niya ay 50 megapixels na merong OIS. Yung telephoto camera naman niya ay merong 2.6x na optical zoom. Again, merong OIS. Tapos yung ultra-wide, 50 megapixels at yung 50 megapixels na selfie camera. So, tingnan niyo yung mga sample photos muna na nakunan ko sa ilang araw na paggamit dito sa Xiaomi 17. Enjoy!
Okay, so ito naman yung 4K video recording natin dito sa selfie camera nitong Xiaomi 17. Sa full review, magbibigay pa ako ng additional na sample ng kanyang video recording dito sa front-facing camera, lalo na outdoor at lalo na habang naglalakad tayo. Pero sa ngayon, anong masasabi niyo sa quality? Pagdating naman guys sa display nitong Xiaomi 17, 6.3 inch lang yung size niyan. LTPO AMOLED, 120Hz ang max refresh rate, may support sa Dolby Vision, tapos 3,500 nits na yung peak brightness ito at Xiaomi Shield Glass yung kanyang protection at DCI-P3 yung color coverage niya. So, mapapansin niyo na talagang napakaganda po ng color production itong Xiaomi 17. Video yan na. Ayan o. Ayan. Napakaganda guys. Kahit sa mata ko, napakaganda talaga ng kulay niya. Sobrang accurate. So, kung sakali man, gagamitin natin to sa TV series, movies, ganyan, mag-e-enjoy po talaga tayo. Lalo na, mapansin niyo napakanipis po ng bezels nito. Alam niyo kung ano yung hinangaan ko talaga dito sa display ng Xiaomi 17 kasi nga ginamit ko na to sa labas. Kitang-kita guys, kahit sa katirikan ng araw yung display. So, ganun kaliwanag yung screen nito kasi nga 3,500 nits yung peak brightness. Pagdating naman sa performance, naka Android 16 na tayo dito out of the box tapos yung kanyang skin ay HyperOS 3.0 na agad-agad. So, lahat ng bagong features ng HyperOS, may experience din natin dito sa Xiaomi 17. Snapdragon 8 Elite Gen 5 yung kanyang chipset, LPDDR5X yung kanyang RAM at UFS 4.1 yung kanyang storage type. So talagang napakabilis. Ngayon pagdating sa software support guys, ang sinabi pala ng Xiaomi sa kanilang mga paparating na flagship phones ay 4+6 policy. Ibig sabihin, 4 na major Android upgrades at 6 na taon na security patches para sa kanilang mga flagship lineup kahit pa yung mga susunod. Ibig sabihin, itong Xiaomi 17 ay aabot ng Android 20. Tapos ang kanyang security patches ay aabot ng February 2032. So, ganun po natin katagal magagamit itong phone na to. At para magkaroon kayo ng idea sa bilis ng phone na to, makikita ninyo yung ating Antutu score. Isa lang to sa mga Antutu score na nakunan ko dito sa phone na to. 3,281,334. Napakataas. Kita nyo naman. Defeated 87% of users. So, talagang pagdating sa performance, no question, talagang mabilis po yung Xiaomi 17 kasi nga nasa flagship lineup na siya ng Xiaomi. Pero mapapansin niyo pagdating sa thermals, ang ganda ng starting point natin, no? 27.3 pero umabot tayo ng 47.3. So, dito sa Antutu, nadagdagan tayo ng 20 degrees. So, ingat-ingat pa rin po tayo dito sa phone na to. Pero, unlike sa ibang mga flagship phone ng Xiaomi na na-review ko, natapos nito yung wildlife stress test. Kita nyo naman, 8% lang yung nabawas sa kanyang battery. Pero yun nga, pagdating sa thermals, makikita ninyo na nadagdagan tayo ng 18 degrees. So, Antutu 20, dito 18 degrees. So, hinihinay po tayo. Mainit pa rin po talaga yung phone na to. Pero again, natapos niya compared doon sa ibang mga Xiaomi phones, hindi natapos yung wildlife stress test. Pagdating naman sa battery, meron tong 6,330 mAh, tapos yung kanyang charging speed ay 100 watts na wired, tapos 50 watts na wireless charging. So, nakita nyo naman dun sa wildlife stress test na 8% lang inabawas sa battery after yung 20 minutes na mabigat na test. So, magkakaroon tayo ng idea na maganda po talaga yung battery performance or battery consumption nitong Xiaomi 17. At nag-uumpisa pa lang tayo. Wala pa tayong mga bagong software updates na na-receive mula nung na-unbox ko to. So, mag-i-improve pa yung battery performance ito by time. Pero, ayoko pang ipakita sa inyo yung SOT na nakuha ko sa PCMark. Pero guys, ito yung pinakamataas na screen on time na nakuha ko sa isang Xiaomi flagship phone ever. Okay, sa lahat ng nahawakan kong flagship Xiaomi phone, ito po yung may pinakamataas. Kahit pa sa mga phones ng Poco, ganyan. Kahit pa sa Vivo, mas mataas po. Binukuha nating SOT dito sa Xiaomi 17. So, hindi po natin iintindihin yung battery consumption dito sa flagship phone ng Xiaomi na Xiaomi 17. So, talagang mag-enjoy lang po tayo sa paggamit dito sa phone na to na hindi nag-aalala na baka by the end of the day, lobat na yung phone na to. Kasi nga, ang bilis ng kanyang chipset, napaka-taas ng peak brightness niya. I guarantee you guys na talagang maganda po yung battery consumption nito. Okay, so yun muna yung mga gusto ko i-share sa inyo. At least, nasabi ko sa inyo yung full specs ng phone na to. So, sa tingin nyo ba, okay yung phone na to compared sa nagdaang Xiaomi 15? Comment kayo dyan sa baba. And again, abangan nyo yung full review natin dito sa Xiaomi 17 kung saan papakita ko sa inyo yung real life usage ko dito sa phone na to. Okay?
So guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.